Alright, mga kaplastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another gatas na gatas content. Dekalibre, mga kaplastik, araw-araw, minuminuto, tatarantaduhin natin itong si Norman Mangusin, mga kaplastik. At ito naman ay talakayin natin ang tungkol dito sa istorya naman ni The King, mga kaplastik. Siya po yung isang vlogger na ginamit ni Norman Mangusin para sa kanyang kabulastugan, pang-i-scam sa mga kapwa Pilipino, especially sa mga OFW, mga kaplastik. So, nangyayari talaga sa lahat ng mga nabiktima ni Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, ang mga ganitong klasing estilo niya ng pambubudol sa kanyang mga nakakasama sa lahat ng plano niya sa buhay. Baga, ito po yung istorya na to ay tatalakayin niya kung paano niya nakilala si Norman Mangusin. So, simulan na natin bago pa humaba ang ating video, mga kaplastic. Yung dati niyang sekretarya, yung malaki. Ngayon tumawag siya sa akin. Sabi, The Kings, kinakamusta ka ni boss? Oh, okay naman ako. Bakit? Kukunin kita sa kanya. Pwede ka ba daw man niya makausap? Oh, eto na. Personal nakausap ko si FLM. Tawagin ko FLM, idol. Idol ko pa nung panahon na yun. Sa cellphone, sa call. Oh, boss, kamusta ka na? Ito, okay lang. Ano bang pinagagagawa mo? Ay, boss, naglalive ako ngayon sa Facebook. Nagla-live streaming ako. Namimigay ako ng mga wheelchair. May mga donors ako. Hindi, tigil mo lahat yan. Bakit, boss? Sa akin ka sumama. Sigurado In-influensya. Boss, anong gagawin ko? In-explain niya sa akin ganito. Si Yama nagla-live yan tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Papasok ko ngayon dyan. Wala ka ibang gagawin, wala kang vlogger na babanatan, hindi ka commentator, wala ka ibang gagawin dyan, kundi magpasaya ng tao. Take note, si Yama, yung tinutukoy niyang babae na parang manager ni Norman Mangusin. Siya yung nagkakalikot ng kanyang mga social media accounts ni Norman Mangusin. Siya yung kumukwenta ng mga monetization ni Norman Mangusin at the same time. At ginamit nga niya itong si The King, kinuha niya, nirecruit niya na mag-livestream at magpasaya sa mga OFW para makahikayat ng mga donasyon sa social media, mga kaplastic. So yun ang istorya. Mag-i-entertain ka sa kanila, alam mo kung bakit? Kasi pwede kang kumita dyan. Tama, Marami pero hindi siya. nagpapalipad sa atin kapag masaya sila. Napansin ko yon, sabi niya. Eh boss, anong gagawin ko? Iwanan mo lahat ang ginagawa mo, tututo ka lang kay Yama. Pag tutok mo kay Yama, pag akit ni Yama, akit ka na. Ang main character, ikaw, si Yama. Si Benok ang bahala sa lahat ng account. Ayan. Moderator. Pag magpapadala yung mga yan, sa ating papasok yan. At hindi lang yan, bibigyan kita ngayon ng sweldo. Magkano? Sabi ko, boss, magkano? Although kumikita ako sa live ko sa Facebook. Bibigyan kita ng 15,000. Per month. Monthly. Sabi ko, boss, hindi, huwag ka nang tumanggi. Sa umpisa lang yan. Pero pag natuwa ako sa'yo, dodoblehin ko yan. Siyempre ako, pandemic, walang lumalabas, walang hanap buhay, walang entertainment. Kasi ako, entertainer ako eh. Sige boss, sige, okay yan. Padalawa, may utang na loob ako sa'yo eh. Dahil dun sa bigas. Dahil dun sa bigas. Oo. May utang na loob ako sa'yo. Pero Yan, dyan kasi nagsimula yun, mga kaplastik, na nagparinig kasi si Romy Diaz na humingi ng 100 kaban na bigas kay Norman Mangusin that time para i-donate sa mga sa mga kapuspalad, sa mga taong walang kakayanang bumili ng mga kakain nung panahon ng pandemya, mga kaplastik. So yun yung naging utang na loob ni The King kay FLM, mga kaplastik. Si The King kasi siya yung impersonator ni Romy Diaz. Kaya hindi ko na plinay yung video. Panoorin nyo na lang po sa mismong video ni Makagago WhatsApp Man. So yung pinapaliwanag lang natin kung bakit nangyari na nagkasama sila sa isang grupo, sa isang foundation na kung saan yan, nagkaroon siya ng utang na loob tuloy. Baga parang nag-rely siya sa mga sinasabi ni Norman Mangusin, sa mga pangako na yun, mga kaplastic. Pero unfortunately, ginamit siya ng ginamit hanggang maubusan na siya, mga kaplastic. So ito yung naging storya.
Paliit yung 15K pa. Maliit yung 15K para sa akin, pero tsinaga ko yan. Eto na, nag-umpisa na kami. Akyat, pag-akit ko doon ako nagulat. Live streaming namin, may nanonood ng mga 2,000, Yan. 1,500. Sa YouTube channel Sa YouTube niya. to ha, sa YouTube. Sa YT niya. Sa YT. Ngayon, pag nagpapasaya ako, may tinatawag kasi kaming pakulay. Nagpapalipad ng kulay. Pula, dilaw. May iba-ibang presyo yan. Ako, ang dami naman ito. So natutuwa ako. Sabi ko, baka bibigyan ako Pag nagpapasaya ako, may tinatawag kasi kaming pakulay. Nagpapalipad ng kulay. Pula, dilaw. May iba-ibang presyo yan. Yan, yung nakikita nyo sa screen mga kaplastik, yan yung kasagsagan na nauso yung super chat mga kaplastik. May mga colors yan, may mga variance colors, mga kung ano-ano pa, na naglalaman ng iba't ibang presyo. Na kung ano man yung kulay na i-send mo, yun yung halaga niya. Gaya nito mga kaplastik, orange yung color ay 500 pesos. Biruin mo yung mga doon nagdo-donate sa kanya bulto-bulto. May pinaka lowest price niya which is 500. Then the rest libo na. Imagine mo kung ilang tao yung nagdo-donate sa kanya kada araw. So papaliwanag ni The King yun para malaman nyo kung gaano kalaki ang nakakamal nila dito. Ako, ang dami You know, naman ito. 12 So natutuwa ako. Sabi ko, baka bibigyan ako ng bonus eh. That was October. Ano ginagawa mo, boss, sa video? Like, Naka-Romy Diaz ako. Naka-Romy Diaz ako. nagko-comedy ka lang. Magbabasa ako ng comment. Magpapasaya ako. Kakanta ako. Sumasayaw ako. Lahat i-interviewin ko kayo. Kung sino gustong umakyat, mag-uusap tayo. Comedy way. So masaya. Masaya. Kasi ang gusto niya daw, nababasag yung kalungkutan niya kasi malungkot siya sa kulungan. Ay may utang na loob nga ako eh. Kasama yung pagtatrabaho ng puso ko para makapagpasaya ng tao, which is gano'n naman talaga ang trabaho ko. That time si Norman Mangusin nakulong yan. Pero believe ako kahit na nakakulong si Norman Mangusin sa Taguig City Jail, ay nagagawa niya na mag-live stream sa kanilang social media accounts. So paano nakalusot yun? Di ba bawal ang cellphone? Bawal lang kahit anong gadgets sa Bilibid, mga kaplastik, sa Taguig City Jail. So yun ang nakakagilalas. So mananagot po yung sino man yung nakabantay that time, no? Mga kaplastik, na hinayaan nila na ganyan ang ginagawa ni Norman Mangusin everyday. Diba? Mga kaplastik. So may mangyayari pa rin palang palakasan sa Bilibid, sa kulungan. May sweldo kahit pa paano. Eto na. Isang buwan na ngayon. Sabi ko, boss, baka po pwede hindi. Ganito na lang. Ipunin mo. Sige, na next week, papadala kita. Natutuwa ako sa'yo. Gawin kong 30,000. Siyempre, nagulat ako. Sabi ko, boss, talaga 30. Ba't 30? Basta tuloy-tuloy mo lang. Dagdagan mo oras mo ngayon. Alas 8 na tayo magla-live. Hanggang alas 2 sa madaling araw. Pinapuso ka naman. Kasi baka pwede makabali. Sa kanin bali. Sabihin mo yan sa live. Sabihin mo sa live. Pababalihin kita. Dumating yung time na, boss, baka pwede pa. Bukas, andyan na. Pag may nagpalipad dyan, sa'yo na. Ganun siya. So yung mga followers natin, tontuwa, papadala na naman yan. Gagi, grabe yun. Nasasakta ko, sorry. Nakakalungkot. Sige. Alam mo ba ng mga padala? Ang palipad nun sa YouTube, baka hindi alam ng iba. Kaya naming makalikom sa palipad sa YouTube ng $3,000 hanggang $4,000 na palipad. Okay. Kada live ni Yama. Tragis, grabe lang. Makukwenta mo yun. Kasi kita mo lahat. May moderator kami. Ang laki. Kada gabi, one night. Kada gabi yun. Sa 6 hours? Sa 6 Laki ng budol, no? Meron pang technique na ginagawa dyan na every 30 minutes, kailangan mag-cut si Yama. Bakit? Magre-relive ulit, panibagong engagement para magpadala ulit. Galing gumatas, no, mga kaplastik, no? So, mas magaling pang gumatas si Yama kaysa sa mga vlogger ngayon, mga kaplastik, na nakikisakay sa mga issue about kay Norman Mangusin, mga kaplastik. Samantala sila, paldong-paldo. Pero mo, $4,000. Magkano yun, mga kaplastik? Kung ang $100 dito is equivalent to 5,900.
So ang $1,000 doon is sumusuma is 59,000. I-times mo ngayon sa 4 yun. More or less, nakakatanggap sila ng almost $500,000. Diba? O higit pa sa milyon, mga ka-plastic. Ganong katindi ang pang-i-scam nila sa mga OFW that time. Kaya nga nabigla si Makagago sa reaksyon na yun na hindi niya alam na ganun pala ang kalakaran sa YouTube. So ang technique doon para mag-redonate uli yung mga tao, i-refresh niya ulit yung live stream. After ng live stream, mga ka-plastic, 30 minutes, magpapahinga lang ng konti, siguro iihi ka lang. After ng ihi, set up na naman ng live stream, magpapadonate na naman uli. So panibago nga naman engagement yun kasi isipin ng mga tao ay bagong video, bagong content, bagong nangangailangan ng tulong, di ba? Bagong budol, mga ka-plastic. So ganong kalupit si Norman Mangusin dumiskarte sa social media. Gamit ang mga emosyon ng mga OFW that time. Ganun kalikot yung YouTube. Ganun kalikot yung pwedeng pagkaperahan sa Kahit YouTube. ngayon, ganun pa rin. Hanggang ngayon, pwede yon. Hanggang ngayon. Super Live chat streaming, kasi yun, nagpapadala sila. Shoutout mo sila. Yung iba kasi gusto mapansin, nagpapadala sila. Grabe, hindi ko alam yun Oo, ganun yan. At nagtayo siya ng grupo ng FFCI. Ito Yun. na, papasok na tayo Yan, dito. yung foundation na yan. Ang FFCI is Francis Marcos Foundation. Okay. Di umano kasi wala itong papel. Oo, wala. Dininay na ito ng ano ng DTI. Meron tayong Colorum. FFCI Elite US, FFCI Hong Kong, sa ng Saudi. Basta marami. Marami. May mga presidente dyan. Na foundation? Foundation. Sila yung naglilikom ng pera sa mga OFW natin. Ang isang babanggitin ko dito is sina Sukir Lupit, no? ng Team Elite ng Team USA. Siya ang pangulo doon. Die hard fan siya. Ngayon, ito na yung matinding kwento dyan. 2 buwan na hindi ako sumusweldo. So, magkano na yun? 45. Medyo Alanganin ka na? alanganin ako kasi umuupa ako ng bahay. Umuupa lang ako kuryente, internet, pagkain ng mga anak ko. Yung tindahan, ito nakakatawa. Can you imagine nagla-livestream si Romy Diaz gabi-gabi na sumasahod yung pumapaldo si Yama at si Norman Mangusin gabi-gabi ng $4,000. Tapos nihaniho man lang, di man lang magawang pasahuran itong si The King, mga ka-plastic. Di kahit man lang ipabali man lang yung mga sasahurin niya sa susunod na araw. So that means na talagang napakasakim ni Norman Mangusin pagdating sa pera. Diba, mga ka-plastic? So malinaw na malinaw kung paano niya nilalamangan ng kapwa niya nang hindi niya namamalayan na ginagamit din niya yung mga tao tulad ni The King, mga ka-plastic. So masakit nga naman yun. Sa kwento. May isang tindahan sa amin malaki. Idol niya si FLM, nanonood sa amin. Sky is the limit. Umutang lang ako. Kasi napapanood niya naman ako gabi. Susweldo ka na raw Sige, kuha ka lang dyan. Wala ka nag-iutang ka doon. Nakadepende. Nasa 30,000. Pagkain lang ng mga bata yun. Laki. Okay. Grabe naman yan. Eto na. Pumasok na tayo kung paano kayo pinagkakakitaan. Di umano, doon sa tulong. Tutulong ako para sa bayan. Kung magkano ibibigay nyo, dodoblehin ko. Papasok ngayon tayo dyan. Okay. November, year 2020, kung naaalala nyo, lumubog ang Isabela sa baha. Nag-announce ngayon, si FLM na, araw-arawin mong pagla-live. 24 hours na tayo. Matulog ka lang, pagkagising mo, sama ka ulit sa live. May mission tayo. Sige, boss, ano yun? Pero wala ka pa rin kinikita. Wala akong kinikita. Puro utang pa yan. Sa lahat ng kaibigan ko, utang. Gago, no? Mo gamit na gamit si The King, no? Tapos ganun yung ginagawa sa kanya ni Norman Mangusin. Imagine mo yun, $4,000. Diba? Na pinapalipad sa mga social media accounts ni Norman Mangusin. May wala man lang kahit 10% man lang nun, mga ka-plastic. O kahit 5% man lang. Wala siyang napala dun, mga ka-plastic. Hanggang ngayon,
wala siyang sahod kay Norman Mangusig. Parang nagsisilbi lang siya sa wala. Parang binawian kasi siya nung that time na nagparinig siya na manghingi ng 100 kabang bigas. Kaya binawian siya na magsilbi na lang siya sa kanya ng parang, let's say, pinangakuan na may sahod pero libre pala. Diba? Yun ang masakit. So mag-jump in tayo dito sa puntong ito na nawalan na ng pag-asa at naubusan si The King, mga kaplastic. Dong Batalan nagparapol. Sabi naman ni Dong Batalan, hindi mo agad sinabi sa akin okay, kayo ni boss ang magkausap Shit. Paano yung sweldo kulungan? Marami nagpapadala kasi, although walang humanitarian, maraming supporters yan. Bibilib ka talaga. Wow. Ultimong panggastos niya, yung pantawag niya sa telepono. Sa OFW lahat nang gagaling yun. Grabe. Personal na padala para sa kanya. Grabe yun. Marami. Lupit. At alam ko, kung gusto nyo makita yung mga pangalan, yung mga tao, mapapanood nyo yan sa akin. Ngayon, ito na. Masamang-masama loob ko nung time na yon kasi birthday nung anak ko, gusto ko man lang papasko, December 22. Panoorin niyo yan. Masakit. December 22, ang isang tatay kasi, pag December, wala ka iisipin ko din may ibili ng pamasko. Anak mo, mabigyan mo ng sapatos. Man lang, birthday pa nung anak ko. Oh, so doble dapat. Sabi ko nga, okay, December na to. 3 buwan na. Hindi pa ako sumusweldo. Ngayon, ito ang matindi. Pagdating namin doon, nagsalita na ako kay Yama-Yama. Wala akong kapera-pera. Ngayon, birthday ng anak ko, anong gagawin namin? Dito. Tinawag. Dito nagsimula yung hinanakit ni The King. At the same time, dito na rin nagsimula yung paninirang puri ni Yama sa kanya. Dahil naghihinaing na po si The King na wala siyang pera at 3 buwan na siyang di sinasahuran ni Norman Mangusig, mga kaplastic. 3 buwan siyang ninakawan ng pera. At nagpapasko pa, gutom sila ng pamilya nila. Yun yung masakit na kapalaran na pinagdaanan ni The King. So tuloy natin yung video. Kung ngayon, nag-text ako. Pero naaawa naman si Yama sa'yo. May hint. Wala silang magagawa. Okay. Wala man silang hawak na pera Sa bagay. Hanggang maawa na lang sila. Hindi ko maintindihan ng kausap Ganun. Lumapit ulit ako kay Dong Batalan. Kasi Dong Batalan is one of the most big character dito sa kwento ko. Oo. Kasi siya yung connected namin sa sa kulungan. Sabi niya, wala boss, gawan nyo ng paraan yan. Birthday ng anak ko, Pasko pa. Umiiyak na ako noon Umiiyak ako, hindi ko pinapakita sa asawa ko. Gusto ko na lang makita, strong pa rin ako Madalit salita, umuwi kami. Hindi na kami nakakain ng mga bata. Hindi kami nakakain. Hindi ko na nailabas. Walang pamasko. Shit. Eto na. Gutom. Grabe. Pasakit na to ng pasakit. Ito yung masakit. Shit. Pasko na. Pasko, putol ang kuryente ko. Wala akong internet. Kailangan ko mag-load ng data. Pasko yan. First time sa buong buhay ko na ang bahay namin sarado. Oh my goodness. Nagsara ako Pasko. Nakakahiya. Ito pa matindi. Susundan pa rin natin. Pero gabi-gabi umakit ako sa live niyan. Kahit ganyan sitwasyon. Nagpapasaya pa rin ako kasi to give feedback doon sa mga ginawa namin humanitarian. Yan, nakita nyo, sa alam ko na, masaya. Sa ngayon, pagod na ako sa nangyayari sa'yo, tapos ikaw, hindi ka pa rin pagod. Hindi pa ako sumusuko. Nagkaroon ngayon ng party. Okay, party. Sabihin natin party. Lahat ng active na nanonood ngayong gabi, December 31. Simula alas 12 ng tanghali, naka-live. Shot tayo. Party tayo. Malungkot ako nun. Hindi ako maakyat. Ang iniisip ko, pagdating ko mamayang gabi, first time ko, wala akong handa. Ng bagong taon? Bagong taon. Hindi ako makalapit sa mga magulang ko. Kasi noon pa sinasabihan ako, itigil ko na yan kay Norman Mangusig. Mga kapatid ko, ayaw kong sabihin. Mga kaibigan ko, ayaw kong sabihin na lubog ako ngayon, inapi ako, wala akong kapera-pera. First time ko basta... Kasi naiiyak. First time ko kasi na, alam mo yung
bagong taon nagpuputukan yung palibot mo. Grabe yan. Yung kapitbahay. Tapos, masaya. Halika, kain kayo dito sa bahay. Yung mga anak ko, punta kayo doon, kain kayo doon. Kasi hindi ako paganda, hindi ako nakapamili. Yung asawa ko, awang-awa ako doon sa asawa ko. Kasi hindi na lang siya umiimik. Ganun kabait yung asawa ko eh. Hindi na lang siya umimik. Matatapos din yan. Sabi ko, matatapos din yan. Pero ang tigas ng ulo ko, nanonood lang ako. Hindi ako umakyat. Hinahanap nila ako. Nasa si The Kings. Kasi pag gusto nilang sumaya, Ikaw akit yung ka. Ikaw talaga yung main character niya. Akit ka. Inuman sila. Sa pinatay ko na, umiyak na lang ako kasi red wine sila. Eto na. Sabi ko, pag bagsak ito ng January 1, January 2, medyo magsasalita na ako. Hindi ko na kaya eh. Kasi Ito na nagsimula yung trahedya. Nag-live na ulit. Wala namang absent eh. January 1 nga. May reunion kami. Hindi ako pumunta ng reunion namin kasi usually pag reunion namin ako nagbibigay. Wala akong may bibigay. So sinabi ko na lang, may sakit ako. Talagang sinalang ko ng sarili, may sakit ako doon makakating sa reunion natin. Alam na mga kamag-anak ko na yung malungkot sila. Pero hindi ko, wala akong pinagsasabihan. Sa loob lang ng bahay namin. At mga kaibigan ko, sina JC, eto pa masakit. January na to, so tuloy-tuloy pa rin. Meron na namang humanitarian. Nagsalita ako dito. Medyo nagsalita ako, medyo isang masakit eh. Live sa personal. Sa live. So live. Sa live. Sabi ko noon, medyo hindi na po ako muna makakasama kasi kailangan ko maghanap ng ibang trabaho. Binaba ako ni Yama ngayon. Nakisa na sinasabi mo, Yama, sakit naman ang ginagawa niyo sa akin. Hindi ko na kaya to. Tatawag si boss sa'yo. Tumawag sa akin, walang 2 minuto. O, nagre-reklamo ka na raw. Boss, wala na akong pangkain dito. Ikaw naman, napakaano mo naman. Marami naman sa'yo nagbibigay dyan eh. Sabi ko, boss. Binaliktad pa no? Marami daw nagbibigay sa kanya. Samantalang 3 buwan may higit na. Hindi niya pinapasahuran yung tao. Ano siya, nagtatrabaho ng libre para sa kanila? Gamit na nga yung tao. Nagpasko sila, take note nagpasko at nagbagong taon nang walang nakain. Ang pamilya nila. Lubos ang kahihiyan nilang napagdaanan, mga kaplastik. At the same time, naputulan pa sila ng kuryente. Dahil mas inuna pa niya yung humanitarian kuno na sinasabi niya ni Norman Mangusig at ni Yama. At dito nga nagsimula yung sinabi ni Yama na wala siyang pakisama, walang utang na loob. Ni-reverse psycho siya. At brainwash niya yung mga fans ni Norman Mangusig na sirain ang buhay ni The King, mga kaplastik. At ito yung naging kwento niya. Wala nagbigay sa akin dito kahit 5. Unang-una, hindi ako pwedeng tumanggap. Ikaw ang nagbili niya na walang vlogger na pwedeng tumanggap kahit bigyan kayo. Pinanindigan ko yun. Si JC De La Cruz, merong mamis na tinatawag. Mamis, Edith Gargar, yung isa. Sa 3 yan. Tuwag sa si JC. Pre, huwag ka na raw magsalita ng medyo nakaka-offend. Itong 3 nanay, may ipapadala sa akin. 15,000 to. Pesos. Mag-ambagan sila para bigay sa'yo. Yun na daw muna yung sweldo mo. Siyempre ako, iba pa rin yung ego ko na, teka muna, bit kayo magbibigay sa akin? Ang kinukuha ko dito, sweldo ko. Sweldo nga. Di ba? Sweldo kong gusto kong kunin eh. Parang naging labas naging abuloy yun, mga kaplastik. Di ba? Naging parang abuloy yun, mga ganung bagay. Naging utang na loob na naman niya yun, mga kaplastik. Kung nagkataong tinanggap niya yun. So tama lang ang ginawa ni The King na hindi niya tinanggap yun. Kasi lumalabas na parang nagtatrabaho nga talaga siya sa platform ni Norman Mangusig ng walang bayad. Hindi pa siya nakahalata, 3 buwan, hindi siya sinahuran. Dapat humiwalay na siya nung 1 buwan pa lang, mga kaplastik. Kasi critical thinking Alam mong 1 buwan pa lang, hindi ka na sinasahuran. Dapat lumayas ka na. Hindi yung inantay mo pa yung pagkakataon na nakahugot sila ng dahilan para siraan ka. At tinawag ka pang walang utang na loob, mga kaplastik. So mahaba na rin ang aking pero ito po yung sumunod na pangyayari bago natin putulin to.
Hindi, iba yun. Bonus Iba, yun. bigay yun. na yan eh. Sabi ko nga, papasko, kaya nga inasa ko, baka bigyan mo ako ng bonus. Idol nga kita eh. Marami kang ang pera, sabi mo eh. Pinadala kay JC ngayon. Ang sabi, wag mo sasabihin kahit kanino na pinadalhan ka ng 3 nanay na yan. At itong binigay sa akin na 15,000 pesos na ayaw ko sanang tanggapin, kaya lang ipinilit nila at wala na rin ako magawa, ito pala yung magpapahamak sa akin. Kaya, ito na yung Tumawag simula. sa akin si Yama, wag ka na muna daw aakyat. Ay ko, bakit? Eh kasi nagseselo sa yung asawa ko, si King. Sabi ko, saan? Kasi tanda ko Gawa na ng nasa dahilan. Montalban tayo, nagbeso ka sa akin. Sabi ko, lahat naman kayo binebeso ko ah. Hindi, huwag ka na muna daw umakyat. Tinawagan ko ibang vlogger, parang bit ayaw kong pakitin. Eh kasi parang medyo nagsasalita ka na daw ng ano. Pabayaan mo na lang. So nanahimik ako. Ito yung masakit. May isa pang mas masakit na mangyayari. Lahat ng vlogger, wala akong pwedeng pagsabihan. Pag sinabi ko sa kanila yung problema ko, tungkol dito sa sweldo ko, Tapos at ka. sasabihin lang nila, pare huwag ka na muna umimik. Kasi may GC kami, ikaw ang pinag-uusapan. Wawa sa akin. Sinisiraan ka. Ay, bakit? Eh, ewan ko, yun ang utos sa taas eh. Sabi ko, bakit? Eh, kasi baka doon magsalita ka na kung ano-ano. Pare naman, sabi ko. Lahat sila sumasweldo, ikaw lang hindi. Hindi naman sila actually sumasweldo eh. Nagbablog din sila ng kanila, kumikita sila. Pag walang live, nasa kanila. So, kikita sila. Ang sinusweldohan lang ditong, alam ko ako, si Yama, si Nadong. Kasi pinangakuan ka. Ang mga vlogger na nakasuporta, talagang todo suporta. Ngayon, minsan umakit ako sa live, eh, wag nyo naman akong lokohin. Harap-harapan tayo dito. Hindi nyo ako pinasusweldo. Medyo nagkaroon ng commotion sa mga followers at saka sa mga vlogger. Ibinaba ulit ako. Yung sumunod na araw, ang laman ng content, ako. Nung Yun na live yun. na yun. Oo, sina Macmac Pablo, sina Papa Trix, maraming vlogger eh. May 14 vloggers akong babanggitin na Magic 14 vlogger, sila yung Defender. Okay. Ako na ang topic nila na bakit daw ginagawa ko, tinulungan na ako nung araw, hindi lang ako Sama napasweldo, ng ugali. kung ano-ano na sinasabi ko kay FLM. Ang hirap umatake nun. Doon mas gumuho ang mundo ko nun kasi yung alam kong kakampi ko, hindi sila makapengol, hindi sila Bumaliktad. makadiskarte. Paano na lang ako ipagtatanggol? Oo, Eto malaking na. tao kalaban nila. Nilaan ko sa dasal yan. Sabi ko, Lord, sana dumating yung time, itong mga tao, mamulat na rin. At balikan natin yung 15,000 na sabi ko sa ikapapahama ko. Yun ang ginamit nila sa akin. Na ako daw ay nang hut-hut sa mga OFW. Ang masakit nito, Binaligtad pa siya, no? Parang yun kasi ang magiging ebidensya doon, yung live stream niya ng mga nagdaang 3 buwan. Kaya yun, binaligtad siya, mga ka-plastic. So yun ang mga masakit na pangyayari sa buhay mo na ikaw rin yung gagawa ng sarili mong hukay. Na hindi mo alam, yung inuutosan kanilang mag-live stream, ay yun din ang gagamitin nilang sandatang paninira sa iyo once na ikaw ay pumalag sa kanila. Ang galing, no? Planadong planado. Alam nila yung tendency kasi alam nila sa sarili nila na hindi sila marunong magbayad o hindi sila marunong magpasweldo sa mga vlogger nila. Kaya ang gagawin nila, once na pumalag ka, papaligtarin ka nila. Kasi ang suporta ng mga taong bayan that time is si FLM eh. Malakas si FLM nung pandemic, mga ka-plastic. Imagine mo, sumolid ng kanyang followers that time. At ang daming mga dami accounts na gumagawa ng mga social media accounts ni FLM, mga ka-plastic. At the same time, sila rin yung gumagawa ng mga monetization nila. Isang malaking sindikato nga naman yung ginawa niya. So ganito na nga po yung nangyari. yung 3 mamis na sinasabi, sila mismo yung nagsalita na pinadadalhan namin si The Kings. Iba yung pinadalhan kaysa pinadadalhan. Oo, iba yun. Ikinalat nila yon. Di ba yung 15,000 na sabi nila, tutulong sa akin, yun ang kinapahama ko. Doon sila bumutas ngayon sa akin. Nautos sa taas. Ayaw mang gawin ng mga vlogger to, kailangan nilang may content na bago. Utos nga kasi. Kasi nawala ako. Mm. Hinahanap ako ng mga tao, malungkot na naman. Toxic naman ngayon, titirahin ka. Puro Ayun naman toxic ang na to. content. Oo. Puro toxic na. Nagkaroon na kayo ng kampihan dyan.
May mga mommies na pumunta sa side ko. Ipinagtatanggol nila ako. Nung time na yon, pag ipinagtanggol mo si Romy Diaz, puro mura ang lalabas sa bunganga ni Yama na galing kay FLS. Sa live. Sisiraan ka, huhubaran na buong pagkatao mo Sa live. Tama. sa live yon. Putang ina Ano? mo! Pokin ang ina mo! Tak ina mo! Makikita mo kung sino kinalaban mo. Putang ina mo! Dahil putang ina mo! Waka ng ina mo! Ngayon, ganito. Ito yung bigay ng Diyos na napakaganda. To member and 14 vloggers, the Kings, ready ka. Bakit? Naawa din sila sa'yo. Kakalas kami. Ah. Boycott ang mangyayari. Live mismo. Ito na, nag-boycott na. 14 vloggers, sabi ko, ito yung pag-asa ko para makapag-voice out. Kasi walang makikinig sa akin. Wala. Wasak na Tama. wasak ang pagkatao ko nun. 14 vloggers, Yun. Bali, ito na po yung aking video about dito sa opinion ni The King, mga kaplastic. Ngayon, kitang-kita nyo na kung paano siya binaligtad. Nung pumalag lang naman siya dahil nagreklamo na siya dahil 3 buwan na siyang di sinasahuran. At parang naging masama pa siya sa ganong katwiran. Dahil siyempre ikaw, nagugutom ka rin eh. Dahil siyempre ikaw, nangangailangan ka rin ng hanap buhay. Nangangailangan ka rin ng pera. 'Di ba? Pero unfortunately, parang ang lumalabas sa mga nangyayari, mga kaplastic, parang siya yung naging masama dun sa sinabi niya yun. At pinalalabas nila sa group chat na sinisiraan niya si The King na nang babaligtad daw ay nangi-scam din at the same time. So, habang tumatagal, lumiliit ang mundo ni Norman Mangusin dahil sa mga statement ng mga tao tungkol sa kanya. So marami pa pong magsasabi niyan kay Makagago WhatsApp man. Kaya kung ako kay Norman Mangusin, ngayon pa lang, tigilan na niya yung panloloko niya sa tao. Pero kung hindi niya talaga kayang pigilan ng sarili niya na manloko ng kapwa, tuloy-tuloy pa rin si Makagago WhatsApp man na sirain ang buhay ni Norman Mangusin. At sisiguraduhin ni Makagago WhatsApp man na mapupunta ka sa kulungan, mga kaplastic. At hindi ka na makakalabas pa kahit kailan. Minuminuto kang tatarantaduhin at gagaguhin ka araw-araw, minuminuto. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.